September 2, 2025, unang linggo ng Beer Month. Halika! Ating buksan ulit ang kasaysayan sa lugar na ito. Sa mga gustong malaman ang nakaraan, ikinalulugod kong maging parti sa oras na ito. Binisita ko ang lugar halos 5 beses na, pero ngayon na araw, ating hihimayin ang istorya sa lugar kasama si Kapitan Ramil Havenyao. Siya na human sa yung termino, yung kapitan ba siya? Nahuman na siya? Mas tumid tayo niya ito pag yung amahan na yun ito. Cruz, Santa Cruz. Kokak o Baki. Halika, samahan niyo ko buklatin natin ang kasaysayan ng Barangay Lacola. Ito ang kasaysayan sa Barangay Lacola. Nag-umpisa ito noong wala pa ang ikalawang gyera. Dito na nanirahan ang aming mga kaninonoan, at isa dito si Apo Man Tomas, Apo Francisco Saripa, at Apo Fernando Saripa. At sa lugar na ito, sa unang panahon ang pangalan sa lugar ay Pandak, na ang kahulugan ay Balete na Unano. At malawak ang kanyang hawanan sa ilalim ng puno na nasasakupan. Hanggang na lumipas ang mga pangyayari. May isang tao na nangangaso na nawala sa kanyang pangangaso. At hindi na talaga makita. Hanggang isang araw, may isang tao na mangingisda at nakita niya ang isang damit na nakasabit puno sa malaking balete. At pinakita ito sa asawa ang damit. At kumpirmadong damit nga ito ng kanyang mister sa panahong umalis ito sa kanilang bahay. Na nawala sa pangangaso. At nangyaring ang ipinangalan nila sa balete ay Balete Mandansay. Nakalipas ang ilang mga taon, sumunod ang pamilya ni Apo Tomas Saripa sa lugar. At dito na rin nag-asawa. Ang kanilang mga anak ni Apo Tomas og ni Apo Francisco Saripa. Og Apo Fernando. At kanilang mga anak na sila ni Albino Saripa. At si Gramon de Saripa, Francisquito Saripa, Benito Saripa, Robin Saripa at Felix Saripa. Sa dami ng nangyayari sa panahon lumipas sa tribong Higaonon. Itong si Albino Saripa, ang pinakamatanda sa mga Saripa. Siya ang bininyagan na Datu Mandansay. Na siyang nakitang pangalan angga sa kanyang pagkadatu Mandansay. Hanggang sa dumami na ang mga tao rito at nag-asawa. Nakatatak pa rin sa mga tao ang Mandansay. Hanggang dumating ang logging company na ang may-ari ay si Ginoong Oloy Roa sa taong 1963. Sa panahon na iyon, masaya ang mga tao dahil nagawa ng kalsada ang lugar at madali na lang sa kanila ang pagpunta sa syudad ng Cagayan. Sa panahon na iyon dumami ng dumami ang mga taong dayo dahil sa trabaho sa logging company ni Ginoong Oloy Roa. At ang ibang mga tao ang hanap buhay naman ay ang pagsasaka na madadaanan sa paglaloging ni Oloy Roa. Pero nangyari na kinasuhan sila sa kaso na legal logging at dahilan na nakulong talaga sila ni Albino Saripa at Fernando Saripa sa kaso na illegal logging. Sa loob 6 na buwan na pagkabilanggo sa Malaybalay Bukidnon. Nagdaan ang mga taon. Dumami na ang mga tao, nakiusap si Datu Mandansay na siyang si Albino Saripa kay Mayor Patricio Lilangan. Na kung maaari itong gawin itong barangay ang lugar. At pumayag si Mayor Lilangan at gumawa agad sila ng resolusyon para ipasa kay Presidente Ferdinand Marcos Sr. 1964
Sinagot ang kanilang mga kahilingan ng presidente, at nagbunga ang kanilang mga pangarap sa taong 1966. Dumating ang eskwelahan na Mao ang Free Public. At dahilan na automatic naging leader si Datu Mandansay na si Albino Saripa. At ang pangalan pa noon sa leader Mao ang gitawag na Teniente del Barrio, at agad nila itong pinarehistro ang barangay sa pangalan ng Barangay Lacolak noong taon 1967. Nang dumating na ang kanilang inaantay na barangay election. Si Albino Saripa, natalo lamang sa isang boto. At ang nanalo sa panahon ay si Eleudio Javeñao. Siya ang naging kapitan sa matagal na panahon sa kanyang panunungkulan. Dahil sa taon 1972 ang Pilipinas ay napasa ilalim sa martial law. Na siyang dahilan kung bakit walang eleksyon na nangyari sa haba ng panahon. Hanggang sa dumating na ang barangay election sa tuwig 1984 at ang nanalo noong panahon ay si Felocio Rico, ang naging kapitan sa maikling panahon. Halos isang taon lamang ang kanyang panunungkulan dahil siya ay nabaril kaya dahilan ay pumanaw. Taong 1987 dumating din ang election. Ito yung tinatawag na election Magic 7 ang bubuto. Ang pipiliin na maging kapitan ay ang mag-number 1 sa pangpito. Ay siyang itatalagang kapitan. At ang nag-numero 1 ay si Restituto Saripa. Kaya siya ay naging punong barangay sa panahon na yon. Hanggang dumating siya sa ikalawang termino. At sa dumating ang pang-tatlong termino sa taong 1972 election. Ang naging kapitan sa panahon ay si Rodney Magullado sa loob ng 5 taon. Sa sasunod na election ang naging kapitan ay si Ramir Bacas. At ang pangsunod na election sa 5 taon paglilingkod. Nanalo sa pagkakapitan taon 2010 si Abraham E. Javeñao. Nanglingkod siya sa taong bayan simula June 2010 lamang. June 2021 mataas na ang kanyang paglingkod dahil sa ni-extend ang election paglingkod ni Presidente Duterte. Hindi niya natapos ang kanyang termino dahil namatay dahil sa sakit. At mapalitan ni number 1 Kagawad Bebeth E. Calapis taong 2021. Sa ngayon 2022 hanggang ngayon. Ang kinikilalang punong barangay sa ngayon ay si Ginoong Ramil Javeñao, na apo ni Eleudio Javeñao at anak ni Abraham Javeñao. Nakatatak sa mga tao ang mga mabuting pakikitungo, pakikisama sa taong bayan kaya nagpatuloy ang angkan ng mga Javeñao. Walang ibang magandang pamana ang ama ng bayan, kundi ang pagiging mabuting ehemplo. Ito ang kasaysayan ng Barangay Lacolak, bakit ito ang pinangalan, at kailan. Madami mang nangyari sa nakalipas at ito'y nakalipas na lang, pwedeng maala-ala pero di na kailangan pang balikan. Saksi man ako sa panahon lumipas pero kailangang harapin ang darating na panahon. Magpursigi sa hamon ng panahon. Pinili ako ng tao para pagkatiwalaan. Ikakayod ang pag-unlad sa bayan, para ang mga bagong henerasyon ating mapamana ang mabuting gawa sa pag-asenso, para gawing instrumento sa mga anak. Ito man ang kasaysayan base sa nasaksihan sa sugilanon sa mga ninuno ni Datu Mandansay na siyang si Virgilio La Saripa. Anak ni Datu Mandansay na si Albino E. Saripa at apo Francisco Saripa. At apo Fernando Saripa. At apo Tomas Saripa. Nagustuhan mo ba ang video? Kasaysayan at view. Mag-iwan ng baka sa comment section at pwede rin itong i-follow para sa mga susunod na kasaysayan. Kung nagpasalamat kayo sa akin, mas lalo niyong pasalamatan ang kasalukuyang kapitan na si Kapitan Ramil Javeñao. Kap, maraming salamat sa invitasyon at binigay mong cash gift sa akin. Malaking tulong na po ito sa akin. God bless po. Good more serving people to come pa po, Kakap. Maraming salamat.